Isang bilyonaryo, isang madilim na sekreto at ang network na umaabot sa iba't ibang panig ng mundo. Noong una, bahagi ng 2024, niyanig ang internet nang ilabas ang mga dokumentong kaugnay ni Jeffrey Epstein. Libo-libong pahina ang isiniwalat, mga pangalan ng mga sikat na personalidad, politiko ang lumabas. Pero sa gitna ng usaping ito, isang tanong ang gumulat sa mga Pilipino. Bakit nadamay ang Pilipinas? Bago tayo magpatuloy sa video na to, mas magandang panoorin mo muna ang part 1 nito para mas lalo mo maintindihan ang video na to. Alamin natin kung bakit nadamay ang bansang Pilipinas dito sa usaping ito. Ayon sa mga investigative report, hindi lang sa sex trafficking sangkot ang network ni Epstein. Gumastos din siya na malaking halaga para linisin ang kanyang pangalan sa internet at dito pumasok ang Philippine Connection. Lumalabas na kumuha si Epstein ng isang team ng mga digital expert at PR specialist na nakabase sa Pilipinas. Ang kanilang misyon ang tinatawag na digital image scrubbing sa pamamagitan ng SEO o tinatawag na search engine optimization. Sinubukan ng grupong ito na itago ang mga negatibong balita tungkol sa kanyang mga kaso noong 2008. Sa madaling salita, ginamit ang talino ng mga Pinoy para manipulahin ang katotohanang nakikita natin sa online. Hindi ito pinalampas ng ating pamahalaan. I will file the resolution to look onto the Epstein footprint in the Philippines and organizations and syndicates that worked with him, as well as the PR companies that helped cleanse his physical and digital image in the Philippines per the reports I've read. Noong lumabas ang balita, agad na naghain ng resolusyon ang Senado para imbestigahan ang footprint ni Epstein sa bansa. Bakit ito mahalaga? Una, kailangan malaman kung may mga lokal na kumpanya o individual na direktang tumulong sa isang convicted sex offender. Pangalawa, may pangamba na baka ginamit ang Pilipinas hindi lang para sa digital cleanup kundi para rin sa human trafficking. Sa isang bansang talamakang issue ng cyber trafficking, ang pagkakasangkot ng pangalan ni Epstein ay isang malaking banta sa ating seguridad at moralidad. Maraming kumakalat na fake news sa social media. May mga listahang lumalabas na kesyo may mga sikat na artistang Pinoy o politiko raw na nasa island list ni Epstein. Pero kailangan maging maingat ayon sa mga verified documents. Wala pang direktang ebidensya na may mga matataas na opisyal ng Pilipinas na naging bahagi ng kanyang mga aktibidad sa Little St. James Island. Ang koneksyon sa ngayon ay nananatiling nasa aspeto ng digital operation at logistics. Ang Epstein Files ay isang paalala na nasa modernong mundo, ang mga krimen ay wala ng hangganan. Ang paggamit sa mga Pilipino para pagtakpan ng isang madilim na katotohanan ay isang insulto sa ating integridad. Patuloy nating bantayan ang investigasyon dahil sa dulo ng bawat file at dokumento, hustisya para sa mga biktima ang tunay na mahalaga. Ano ang opinion nyo sa isyong ito? I-comment nyo sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na pagsusuri. At ito ang Epstein Files. Senator Ontiveros, Senator Cayetano Pia, and this representation we're asking about the two laws which are equally important, the amendment to this online sexual exploitation and the two trafficking laws which we also offered here. And actually, we were discussing how would the selling of images of a child or a person in a manner that would affect or exploit the person, would that be considered just online sexual exploitation or trafficking the image of a child?